Kasalukuyang nasa gitna si Althea ng malalim na pag-iisip nang biglang maghurmentado ang cellphone sa isang tawag. Mula ito sa kanyang ina. Napasinghap na siya nang marinig ng malakas na boses nito. Dama na niyang meron itong problema. Nasaan ka ngayon, Althea? Bakit, mama? Kailangan puntahan mo ko dito. Seryoso ng tinig nito kaya hindi mapigilan na Althea na mag-alala. Bakit? Anong meron? Yung isa sa pinagkakautangan ng, text me the address ma, darating ako. Pupuntahan kita kung nasan ka. Nang hihina man ay tumayo na siya. Nakipagdiskusyon pa si Althea sa nurse na ayaw siyang payagang mag-discharge. Nang sandaling iyon, Mrs., magagalit po sa amin si Doc. Miss Nurse, may importante lang talaga akong lalakarin. Mabuting at nagpapaalam pa ako sa inyo eh. Kaysa naman gawin ko yung kagaya nung nakaraan na bigla na lang tumakas. Problemadong kumamot ng ulo ang nurse, hindi nito alam ang sasabihin. Bukas na lang po kayo lumabas, hintayin po natin mamaya si Doc. Hinaklit ni Althea ang wire ng dextrose na nakakabit sa kamay niya. Ikinagulantang yun ng nurse na kaharap. Natakot siya nang dumugo ang kamay ni Althea, kaya mabilis siyang lumapit para lagyan ng bulak. Mrs., nakikiusap ako ng maayos sa inyo. Ayaw niyo akong pakinggan. Kumuha siya ng cash sa wallet at nilapag yun sa may counter. Natapos na hilahin ng kamay sa nurse na lagyan ito ng bulak. Ang hirap niyong pakiusapan. Kayo na ngang mali sa diagnosis sa akin. Ayaw niyo pa akong pagbigyan. Baka gusto niyong kasuhan ko pang hospital na to para pumayag kayo. Pagkatapos ng litanyang yon, ay tumalikod na siya at dere-derechong lumabas. Bago siya umalis ng silid kanina ay buong-buo ng loob. Wala nang nagawa ang mga staff at nurse kung hindi ang pagmasdan ang likod ni Althea. Batid nilang hindi nagbibiro ang pasyente sa kung anumang banta. Pagdating ni Althea sa address na sinabi ng mama niya, ay tumambad sa kanyang isang mamahaling resto. Napailing si Althea. Ayaw niya nang entertain ang bagay na naisip niya. Naiinis siya. Nilalamon ng galit. Nasa loob ka ba ng restaurant? Matabang ang tono ng boses ni Althea nang tawagan ng ina. Oo, narito ka na? Pasok na dito. Hindi makapaniwala si Althea na naisahan na naman siya ng ina. Mukha na namang may iba pa itong agenda. Napatunayan niya yon pagpasok sa loob. Nakita niyang naroon ang ina. Attorney Silva, gusto kong ipakilala sa iyong anak namin si Althea. Bata pa, maganda. Graduate siya ng college pero nasayang lang. Capable siya maging asawa mo. Napalatak na si Althea na nais tumaob. Ang sikmura ng dahil sa itsura ng lalaking pinapakilala ng ina. Sa tansya niyang nasa mid-40s ito. Malaki ang tiyan at paubos ng buhok. Kita rin na maraming bisyo sa labi niyang may salpak na sigarilyo. Althea, magbigay galang ka sa... Eto lang bang dahilan kaya mo ko pinapunta dito, mama? Hindi niyo alam ang totoong sitwasyon ko. Kung alam ko lang na itong aabutan. Pilit pinigilan ni Althea ang pagbaha ng mga luha. Hindi na niya natapos ang mga sasabihin. Pagod na siya. Hindi niya na alam kung bakit ang dami ng pagsubok sa buhay niya. Bakit? Masama bang gumawa ako ng paraan para maging masaya ka? Sa tingin mo ba'y sasaya ko sa ganyang itsura ng lalaki? Never mind, mama. Nakakapagod ka na, sobra. Hinilot pa ni Althea ang sentido niya. Napawi ang ngiti ng ina niya. Sa halip nito, since iiwan na siya ni Renz, ay gusto niya makilala nitong mas mayaman kaysa sa dating asawa. Bukod doon ay attorney nito. Isa pa'y matagal ng byudo ang attorney na isang negosyante rin. Jackpot si Althea dito. Hindi rin siya nito iiwan. Althea, anak! Tumalikod na si Althea matapos tingnan ng ilang minuto ang lalaki. Wala siyang planong sundin ang ina. Susuwayin niya to. Hindi siya papayag na idikta nito ang gagawin. Althea, huwag kang bastos! Hinabol ng ina si Althea sa labas. Marahas nitong hinila ang isa niyang braso na hindi niya pa naaalis ang bulak na nakalagay. Napansin ito ng ina pero hindi ito nagtanong kung bakit meron siya nito. Inuna nitong pumutak at pakawalan pang galit. Anong kabastusan tong ginagawa mo? Bumalik ka sa loob at harapin si Atty. Silva. Huwag mo akong ipahiya. Halika, bumalik ka sa loob. Akmang kakalad ka rin si Althea ng ina. Pabalik sa loob ngunit ibinigay niyang huling lakas para bawiin dito isang braso niya. Mama, naririnig mo bang sarili mo? Gusto mong pakasalan kong lalaking yon? Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa?
Total naman wala na si Papa. Mas bagay kayo. Namula na sa galit ang mukha ng ina. Sundin mo na lang ang gusto ko. Hindi mo ba alam na bibigyan niya ng pamilya natin ng kalahating milyon kapalit ng pagpapakasal mo? Ayun, lumabas din ang totoo. Dahil sa pera kaya mo ginagawa to. Sinabi ko naman sa'yong akong gagawa ng paraan, di ba? Bibigyan kita. Hintay ka lang kasi nga inaasikaso ko pa. Kailan pa ako maghihintay? Kapag dilat ng mata na natin dalawa? Mama, ginugutom ba kita? May pera ka pa naman ah. May pagkain pa rin tayo sa bahay para sa isang buwan. Ano yung mga pinagsasabi mo? Paano kapag naubos? Ako nang ang gagawa ng paraan, ma. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sa tingin mo ba pababayaan kita? Saglit silang nagkatitigang mag-ina. Naputo lang yun nang tumunog ang phone ni Althea para sa isang tawag. I have to go, mama. Umuwi ka na rin. Tigilan mo na yung pakikipag-usap sa Attorney Silva na yun at never na mangyayaring magpakasal ako sa kanya after ng annulment ko. Okay? Tinalikuran na niya ang ina upang tumawid sa kabilang kalsada. Sinagot niya ang tawag na best friend niya. Hoy Althea, nasan ka? Kagaya ni Kenzo, wala ring alam si Roland tungkol sa pag-aasawa niya. Labag man sa loob niya, ay kasama ito sa pinagtataguan niya sa loob ng 3 mahabang mga taon. Roland, ako nga Bruhilda ka. Napakadaya mo. Nakabalik ka na raw ng bansa. Ang pagkakaalam din siguro nito'y umalis siya ng bansa. Hindi din naman kasi siya palalabas noong mga panahong asawa niya si Renz. Tunay na literal na housewife ang naging papel niya. Sa bahay lang siya palagi. Sinabi ba sa'yo ni Kenzo? Ang tungkol saan? Binigyan niya lang sa akin ang phone number mo. Saka sabi niya may asawa ka na raw. Ikaw ha? Sobrang nakakatampo ka na hindi ako invited sa kasal mo. BFF mo ko. Natameme si Althea. Naisip niya na sana pala hindi siya naglihim dito. Hindi siya nagtago na sa ganun ay merong hinihingan ng lahat. Nasaan ka Althea? Magkita tayo. Hindi niya rin naman masisisi ang sarili. Na mga panahong yun ay sobrang in love siya kay Lawrence. Tipong ginawa niya itong mundo. Dito na lang umikot ang oras niya. Sa tabi-tabi. Sabihin mo kung nasan ka at ako na lang ang pupunta. Nasa bahay pa ako but we can meet somewhere. Gala tayo! Gaya ng dati. Deal Roland, see you. Umuwi muna ng bahay si Althea upang ayusin ang kanyang sarili. Naligo siya para magmukha naman siyang hindi kaawa-awa sa harapan ng kaibigan. Baka mag-alala ito kapag nakita siyang parang lantang gulay. Nauna siyang dumating sa usapan nilang venue sa sobrang excitement. Narito na ako Roland. On the way na ako, Thea. Ilang minuto pang paghihintay at nakarating na rin ang kaibigan niya. OMG! Walang pinagbagong mukha mo, Althea. Ikaw na ikaw pa rin yan. Natawa lang si Althea na mahigpit na siyang yakapin ng kaibigan. Gaya niya, wala rin naman itong pinagbago. Parang ikaw, wala ka rin pinagbago. Nasaan ang asawa mo? Hindi mo siya kasama? Anong itsura niya para mabihag ang pihikan mong puso? Sigurado si Althea ang hindi sinabi ni Kenzo dito ang tungkol sa annulment. Hindi ito magsasalita ng ganito kung alam niya yon. Magwawala ito sa galit oras na malaman niya lahat. Ang gwapo niya siguro ano? Bangga pa nito sa balikat niya sabay kindat. Galing ba sa mayamang pamilya? Naku, madam na badam ka na pala. Pandalas ang naging iling ni Althea. Ayaw niya mag-expect na malaki ang kaibigan niya kay Renz. Tsak na sobrang madidisappoint ito oras na malamang maghihiwalay na rin sila. Hindi naman Roland, sakto lang. Anong sakto lang? Ikaw pa ba? Pipili ng lalaking hindi papasa sa panlasa? Hindi na sumagot si Althea. Sa loob niya kung alam lang ng kaibigan ang mga nangyari sa kanya. Panigurado siyang uusok ang bunbunan nito sa galit. Baka hindi lang yon. Baka isumpa niya pa ang buong angkan ni Renz. Ganon siya kamahal nito. Huwag na natin siyang pag-usapan. Anong huwag pag-usapan, Althea? Kailangan natin siyang pag-usapan. Huwag kang maramot, ipakilala mo siya sa akin. Kaibigan mo ko eh. Hindi pa ba sapat na naglihim ka? Umismid si Roland na ikinahagalpak ni Althea. Pinatulis pa kasi niyang kaibigan ng uso nito para kunin ang atensyon niya at magpaawa. Oo na, ordinaryong mamayan lang yun. Hindi rin sikat at mayaman. Simpleng tao lang siya, Roland. Totoo? Hindi ka nagsisinungaling? Bakit ko naman gagawin yan sa'yo?
Inakbayan na ni Althea ang kaibigan, kinukumbinsing maniwala sa kanya. Pero alam mo, lately nagkakaroon kami ng problemang dalawa. Bakit? Ano kasing problema? Naisip ni Althea na unti-unting sabihin kay Rowan ang tungkol sa annulment para hindi ito magulat. Basta, hindi ko pa masabi ngayon. Pero alam mo kasi, baka umabot kami sa puntong magpa-annul na. Tumigil sa paghakbang si Roland upang humarap na kay Althea. OMG! Hindi nga! Ganun na kalala? Tumangulang si Althea. Hinila na si Roland. Napag-usapan na nila nakakain sila sa labas after mamasyal. Sort of. Sandali, ikaw, anong balita pala sa'yo? Saan ka nagtatrabaho? Madali namang nailihis ni Althea ang usapin mula sa kanya patung sa kasalukuyang buhay ng kaibigan. Galing akong overseas. After natin na mag-graduate, pinaalis na ako ni Dad. Wala pang 1 buwan ako nandito sa bansa. Good for you. Nabalitaan ko nangyari sa dad mo sa negosyo nyo. Ang saklap. Huminga ng malalim sa Althea, bumigat na naman ang loob niya. Ang saklap talaga noon kung iisipin. Roland, imagine mo ha, pati ang mama ko halos mabaliw na. Hala, sa trauma siguro yun. Kamusta na pala siya ngayon? Ayun, magaling na siya, kaya na nga ulit ako buwisit na araw-araw Nagkatawanan na lang ang dalawa. Makakabawi ka rin, Althea. Kung sakali na matuloy ang annulment mo, huwag kang mag-alala. Narito lang ako palagi. Nakahandang dumamay. Hindi man sabihin ni Althea ang salitang salamat kay Roland. Alam niya na yun. Sa pagyakap pa lang niya, after a few minutes ride on the public transportation ay dumating ng dalawa sa favorite cafe na palagi nila ng tambayan. Noong college sila, napansin nilang malaking pagbabago sa lugar. Nag-expand ang lawak noon na mas lumaki pa. Asensado na may-ari dahil sa dami ng mga customer na naririto. It's been 3 years, Althea. Sa tingin mo ganun pa rin ang lasa ng favorite nating drinks? Yakap na ni Roland sa isang braso ni Thea habang papasok. Kung hindi pa sila nagpapalit ng management ay maaari sigurong gaya pa rin yun ng dati. Excited na naupo ng dalawa at tumawag ng waiter upang mag-order. Kung ano yung madalas nilang order noon, yun din ang in-order nila ngayon. Tingnan natin. Agad na tinikman na magkaibigan ng pagkain dumating. Kapwa sila napa-thumbs up dahil walang bago sa lasa ng pagkain doon mula noon. Yun at yun pa rin. Duwit ng dalawa na nag-appear pa ng tig-isa nilang palad. Sa patuloy nilang pagkain ay panay ang kwento nila ng mga nangyari. Binabawi ang bawat sandaling nawala hanggang sa natigilan sila ng maulinagan sa bandang likod ng table nilang pamilyar na pangalan. Ang swerte mo talaga kay Julius Wela. Binilan ka na naman niya ng limited edition na bag. Pang-ilan mo na yan ha? Share tips naman paano makakakuha ng mayamang jowa. Oo nga, Wela. Iba pala talaga kapag maganda ka. Willing kang gastusan. Sabay pang napalingon si Althea at Roland. Agad nakilala ni Althea na ang tatlong iyon ay dating kaklase. Si Wela lang ang natatandaan niya sa kanila, though kilala niya sa mukhang dalawa nitong kasama ngayon. Althea? Tanong ni Wela na agad na agaw ang atensyon ng mukha niya. Sa bihis ng damit nito iisipin ng marami na galing ito sa mayaman. Is that really you? Tumayo pa si Wela, hindi pa siya nakontento. At lumapit pa sa table nila habang humahalukip-kip ang braso. Wala namang imik ang dalawang kasama nito na nakilala na si Althea. What a small world! Anong ginagawa mo dito? Buti afford mo pang bumili ng pagkain dito gayong lugi ng negosyo ng pamilya niyo. Nawalang mga ngiti ni Althea sa labi. Nung nag-aaral pa sila kaibigan niya sa Wela, hindi niya alam na ngayon na sadlak siya ay biglang magbabagong tingin nito. Well, kasama mo nga pala si Roland. Malamang nagpalibre ka lang ano? Maingay na binitawan ni Roland ng hawak niyang kutsara. Kahit anong hila ni Althea sa isang braso nito para sana pigilan siya tuwag ng patulan sa Wela, ay hindi niya pa rin napigilan. Coming from you, Wela? Grabe! Mukhang nakalimutan mo na yata ngayon ang mabuting ginawa ni Althea sa'yo noon. Maayos ang trato niya sa'yo, diba? Tinuring kanyang kaibigan. Palagi kami nakukuha sa kanya na walang anong kapalit. Roland, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Senyas ni Althea. Hindi siya pinapansin ni Roland. Agad nitong nagpatuloy. Halatang piko na sa kagaspangan ng ugali ni Wela. Ngayon nakakaangat ka ng ganyan ng trato mo sa kanya? Pweh, isa kang napakamanggagamit na tao. Kasalanan ko bang utu-utu yan si Althea noon? Madaling makuha ang loob.
Sorry na lang siya. Hindi akong tipo ng taong marunong tumanaw ng utang na loob, Roland. Lumipad ang mata ni Roland kay Althea. Narinig mo, Althea? Tumulong ka noon sa isang taong walang utang na loob. Napakasama talaga ng ugali mo. Sabihin mo nang gusto mo sabihin, Roland. Baka hindi mo pa alam na yung si Althea sinusuka na ng in-laws niya. Ang bobo kasi. Wela, sumusobra ka na ah. Puno ng galit na sitana ni Roland sa kanya. Napatayo na si Althea na kanina pa doon, nagpipigil ng biglang sumabog. Good for Wela, naging maayos ang buhay mo kumpara sa akin. Don't worry, kahit wala na ako makain hindi naman ako maniniklod sa'yo at magmamakaawang abutan mo. Hindi ako aso na mamamalumos ng buto. Hindi mo ko kagaya noon. Napanganga na si Wela sa sinabi ni Althea. Napatakip pa ang bibig ng dalawang kasama ni Wela. Si Roland naman ay napangisi na rito. Ingatan mo rin ang love life mo. Sige ka, baka mamaya biglang agawin siya ng iba't baka tumulad ka pa sa akin. Naagawan ng hindi namamalayan. Imposibleng mangyari yun dahil mahal na mahal ako ni Julius. Hindi mo sure. Ganyan din na sinabi sa akin nung naging asawa ko. Look at me now. Asan ako? Piko na pinandilata ni Wela sa Althea ng mga mata. Hindi niya matanggap na kaya siyang asarin nito sa simpleng mga salita lang. Ang sabihin mo, nagsawa na sa iyong asawa mo, ni hindi ka nga maganda? Kung sa ganda lang usapan, di hamak naman mas maganda sa iyo si Althea. Wela, sabat ni Roland na naliligayahang mamikon. Manahimik ka, hindi ka kasali sa away namin ni Althea. Kapag alalay lang, wala ka dapat pakialam. Pumalakpak si Althea, natutuwa sa katapangang pinapamalas ni Wela. Pero alam niyang deep inside ay talo na siya. Nagpapakatatag lang. Hiniwalayan si Althea dahil wala na siyang silbi. Paano? Sa loob ng 3 years na kasal sila, hindi niya nabigyan ng anak ang asawa. Yan ang totoo. Sigaw pa ni Wela na parang sinadya para marinig pa ng ibang customer. Napakurap-kurap si Althea. Kapag ganito ng usapan ni bigla na lang siyang nagiging sensitive. Kung alam lang ni Wela na buntis siya ngayon, ay hindi siya nito mayuyurakan. Kaya lang ayaw na niyang ipangalandakan. Tanggap ko na yan, Wela. Pero ito ha, alam mo ba na may past takot ang boyfriend mo si Julius noong nasa high school pa lang kami? Nahawi ang matingkad ng ngiti ni Wela sa huling litanya ni Althea. Gumalaw-galaw ng panga niya. Hindi na yun nakayanan ni Wela at napatakip pa ito sa kanyang bibig. Relasyon? Nagkaroon kayo ni Julius ng relasyon noon? Take note. Siya ang lumapit sa akin at hindi ako nauna, Wela. Si Julius ay kaklase ni Althea noong high school sila. Kung tutuusin, ay wala naman talaga silang naging relasyon. Guni-guni lang yun ni Julius. Siya ang mismo nagpakalat noon sa buong campus ng school nila. Pinagsabi nitong girlfriend niya sa Althea na walang kamalay-malay. Siyempre, hindi yan babawiin ni Thea ngayon lalo na't naiinis siya kay Wela. Sinungaling ka. Ang sabi ni Julius ay wala raw kayo naging relasyon. Saka fake lang ang lahat ng yun. Bakit niya kinalat kung fake lang pala ang lahat? Banat ni Roland na natatawa na rin sa itsura ni Wela. Wala itong palag na pinagtutulungan na nilang dalawa ni Althea. Hindi naman makahingi na sa klolo sa mga kasama si Wela. Tahimik kasi sila. Iisa lamang ang ibig sabihin niyan, Wela. Kabahan ka na? Kung nagawa niyang magsinungaling noon, ano pa kaya ngayon? Mag-isip kang mabuti. Ayaw sanang sabihin yun, Althea, pero masyadong mataas ang tingin ni Wela sa kanyang sarili. Sa kanya wala naman talaga silang relasyon. Magkaibigan na sila gaya ni Kenzo. Nilinaw din ni Julius na kalokohan lang niya, may pamalitan na naging sila. Kumbaga ay nagkaroon lang sila ng bet na mga kaklase nila noon at para manalo siya nagawa niya magsinungaling sa mga kaibigan. Sabi pa nga niya pinagsisisihan niya na kilala ka niya. Ikaw ang mali sa lahat ng mga taong nakilala niya. Napahagikik na roon si Althea. Ang sarap sa pakiramdam na asarin si Wela dahil paniwalang paniwala ito. Nai-imagine na niyang aawayin nito mamaya si Julius nang dahil doon. Kung ako sa'yo, ay alagaan mong mabuti ang boyfriend mo. Bilang mo ng helmet at baka mauntog. Sige ka kapag yan nagising. Tsaka kung iiwanan ka niyan, ikaw ang talunan. Anong basurang pinagsasabi mo dyan, Althea? Mahal ako ni Julius. Padyak na ng paa ni Wela sa sahig. Okay, kwento mo yan. Siyempre ikaw ang bida. Ibit-balikat ni Althea na muli nang naupot itinuloy ang pagkain. Naupo na rin si Roland. Hindi to makapaniwala sa restback ni Althea. Solid na solid yon na para bang pinangahan niya ng tulog si Wela.
Gagi, bakit mo pinatulan? Alam mo namang iyakin yun. Magsusumbong yun or gagawa ng ibang paraan para lang makaganti sa'yo. Bulong pa ni Roland na hindi na maitago ang saya. Nag-make face lang si Althea ng ilang beses. Pinaikot ang mata sa ere. Malamang ako talagang bida dahil hindi nahamak na mas maganda ako. Narinig nilang dalawa ang mga salita ni Wela na halatang galit na galit. Narinig pa nilang pananaway ng mga aliporis nitong kasama niya. Palagpasin mo na lang, Wela. Anong palagpasin? Hindi. Hindi ako pumunta sa cafe na to para lang laitin ng babaeng iniwan ng asawa dahil pinagsawaan na. Hindi ako papayag ng ganun. Gaganon-ganunin niya ako. Palihim na nag-appear sa ilalim ng table si Roland at Althea. Tuwang-tuwa pa sa pagkapikon ni Wela sa kanila. Sa makahulugang nilang titigan at palitan ng mga ngiti, alam na kagad ang ibig nilang ipahiwatig sa isa't isa. Huwag mo nang tignan, Roland. Lalo lang yung magagalit sa atin. Saway ni Althea na nakangisi pa rin siya doon. Oo nga, tapusin na lang natin ang pagkain at tayo na lang umiwas. Good idea. Bago pa matapos sa pagkain ng dalawa ay muling gumawa na si Wela na iskandalo. Tinawag niyang waiter na pinakamalapit sa table nila. Agad naman yung lumapit dito. Yes ma'am, ano pong kailangan? Gusto kong paalisin mo ngayon mismo ang dalawang ito dito. Batid ni Althea na silang tinutukoy ni Wela. Nung una ay hindi niya ito pinapansin. Pinapagtimpian pa rin, ngunit kapag ganito'y ibang pag-uusap na yon, hindi na siya papayag sa ganito. Pasensya na po ma'am, wala po kami karapatang magpaalis. Gusto mo bang mawala ng work? Sundin mo ko anong gusto ko. Hindi naman po ma'am, sa ganun kaya lang. Abat, nangangatwiran ka pa? Ayaw mo sundin ang utos ko dahil lang maganda siya? Gusto mo siya? Ako na magsasabi sa'yo kuya waiter, laspag ng babaeng yan. Hindi mo ba alam na ongoing ang annulment niya sa asawa dahil wala siyang silbi bilang babae? Baog, walang matres. Hindi magkakaanak. Maingay nang napatayo si Roland. Hindi niya na matiis ang mga naririnig mula kay Wela. Kilala niya si Althea na never makikipag-away sa dating itinuring niya kaibigan. Pues, kung hindi yon kaya ni Althea, siya nang gagawa nito para sa kaibigan niya. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. O bakit Roland? Hindi ba totoo yon? Totoo ang lahat na sinabi ko. Tinapon siya na parang basura dahil wala na siyang pakinabang. Ni hindi nga siya magawang ipakilala sa madla ng asawa niya. In short, kinakahiya siya. Naguguluhang tumingin si Roland kay Althea. Bago sa pandinig niya yun, nananatiling nakatungulan si Althea. Sa reaksyon niya ay wala itong planong i-explain ng sarili at pabulaanan ang lahat ng binibintang ni Wela. Hindi mo yun alam? Akala ko ba'y magkaibigan kayo? Bakit hindi niya sinabi sa'yo tungkol doon? Hindi magawang magsalita ni Roland. Naguguluhan dahil nanatiling tikong pa rin ang bibig ngayon ni Althea. Huwag ka nga sinungaling dyan, Wela. Panaygawa ka ng kwento. Hintayin niyo na makipag-partner ng family ni Julius sa pamilya ng mga Salmeda. Baka mamatay lalo kayo sa inggit sa akin dahil ang swerte ko tapos kayo napakamalas. Payak na natawa si Althea. Kung alam lang ni Wela na siyang asawa ng CEO ng Salmeda Holdings ay paniguradong hindi nito magagawang makaimik ng ganitong klaseng salita sa kanya. Asawa pa siya ni Renz dahil hindi pa sila anal. Ano? Tutunganga ka na lang ba dyan? Wala kang planong gawin? Muling baling ni Wela sa waiter na salit-salita ng tingin sa kanila. Nasaan bang manager nyo? Siya na lang ang kakausapin ko. Mukhang bungol tong waiter na to tanga! Lumakas pang loob ni Wela na makita niyang walang reaksyon sina Althea. Akala niya kayang-kaya na? Palayasin mo na sila kung ayaw mo na ikaw ang mawala ng trabaho. Singhal pa ni Wela sa waiter na kagad pumagitna na sa kanila. Anong hinihintay mo? Mas mainis pa ako? Salit-salitan ang tingin ng waiter sa grupo ni Wela at Althea. Nang mapansin niya mas may brand ang suot na damit at mga gamit ni Wela, ay doon siya pumanig. Puno ang mga mata niya ng paumanhin nang humarap kina Althea. Humihingi ito ng tawad. Mariing inismira niya kagad ni Roland. Umalis na lang po kayo para walang maging gulo please. Matatapos na rin naman po kayo sa pagkain. Dagdag ng waiter na sumulya pa sa plato ng dalawang magkaibigang patapos na. Umikot sa ere ang mata ni Althea. Si Roland naman ay iiling-iling at hindi makapaniwala doon. Hinarap nila sa Wela habang nagpupuyos sa galit. Anong karapatan mo para paalisin kami dito? Customer din kami. Bali walang iwinagayway lang ni Wela ang bagong polish ng kuko sa harapan ng magkaibigan. Well,
Sundin niyo na lang ang waiter o baka naman pati siya gusto mo nang mawalan ng trabaho, Althea. Dinadamay mo pa sa kamalasan mo sa buhay. Huwag ganun, please lang. Nang gigigil na si Althea sa gaspang ng ugali ni Wela. Kung wala lang sila sa publikong lugar, baka kanina pa nag-amok ng away si Althea para matapos ng lahat. Ngunit, hindi naman pwedeng basta na lang niya itong sabunutan. Tsak nalilikayo ng mas malaking gulo. Mas nakakahiya. Try harder kuyang waiter. Ayaw mo bang bigyan kita ng malaking tip? Sa pagkakaalam ko hindi centralized ang tip niya dito. Ibig sabihin ay kung kaninong inabot ay sa kanila to. Dagdag paniwala na kinakislap ng mata ng waiter na nasa harapan nila. Please, nakikiusap ako sa inyo. Wika ng waiter na kagad na silaw sa pera. Napailing na lang si Althea doon. Alam niyang naaawa na si Roland sa waiter na naiipit pero wala sa kanyang salitang pagsuko. Kailangang bigyan at turuan niya ng leksyon si Wela. Umaabuso ng babae. Bakit kami aalis kung pareho naman tayo nagbabayad ng sapat sa mga pagkain? Harap na ni Althea na hindi na mapigil ang pagkapuno kay Wela. Kung ayaw mo kaming nandito, dapat sa ibang cafe ka na lang pumunta. Mayaman ka naman, hindi ba? Oo, mayaman ako at wala kang karapatan na diktahan ako kung... Pues, wala ka rin kapatan na pangunahan ng gusto namin gawin o kung saan namin gustong kumain. Si Roland na hindi na nakapagpigil. Ngumisi lang sa Wela. Hindi niya pinansin ang bad trip ng si Roland. Well, ayaw niya talagang makinig. Wala akong ibang choice kung hindi gumawa ng nakakahiyang aksyon. Eh di gawin mo, eksena ni Althea. Pareho lang naman tayong customer. Tingnan natin kung sinong mas... Oo, mali ka Althea. Malaki ang pagkakaiba natin. Mayaman ako at ikaw mahirap na. Kung noong unang panahon ay oo, ngayon hindi na. Huwag ka masyadong ambisyosa. May mukha ka nga, wala ka namang utak. Kung meron man nasa talampakan mo lang yun nakalagay. Labis pang nasuklam si Althea nang maintindihan ng harap-harapang pangyuyurak ni Wela sa pagkatao. Hindi lang yon. Nang hindi siya magsalitay tinaas nitong kamay at tumawag ng security guard na nasa labas mismo ng coffee shop. Tingnan natin kung kaya niyo pang magmatigas sa gagawin ko. Punong-puno na si Althea pero ilang beses niyang kinalmang sarili. Ayaw niyang lumikha ng gulo, lalo na't sa gaya lang ni Wela ang kalaban niya. Sisiw na sisiw lamang ito kumbaga. Kanina pa pinapaalis ang dalawang yan dito, kaso ayaw nilang makinig. Sumbong ni Wela sa security guard. Sinubukan ni Roland magpaliwanag, ngunit si Althea na natiling tahimik. Umiisip ang babae ng paraan upang hindi sila tuluyang mapaalis doon. Subalit bago pa siya makahanap, ay kagad na silang hinawakan ng security sa tigisang braso. Hinila na palabas. Ano ba? Bitawan mo kami! Si Roland na nagpupimiglas sa hawak nito. Gusot-gusot ng mukha. Wala kang karapatang tratuhin. Kanina pa kayo pinapaalis ng maayos, hindi kayo marunong makinig eh. Samantalang tahimik lang si Althea na nagpapadala sa agos ng pangyayari. Bagamat buhol ang kilay nito at gusto na ring doong sumabog, pinili pa rin niya maging kalmado. Kailangan niya makaisip kaagad ng effective na paraan sa sitwasyon nila. Nasaan bang manager ng shop na to? Napakapangit ng customer service niyo. Humanda kayo, bibigyan ko kayo ng pinakapangit na review. Banta pa ni Roland na namumula na. Yun ay kung may maniniwala sa'yo. Muling hirit ni Wela na sinundan pa sila sa labas. Nasa pintuan lang ito. Malakas na humalakak si Wela. Nakikinita niya sariling inaapi noon ng ibang tao. Niyuyurakan at walang ibang masabi kung hindi sorry. Hindi man si Althea at Roland ng mga taong yon, nakaganti pa rin siya. Yun ang tanging nasa isip niya ngayon. Ang sakit itrato ng mga taong nasa paligid mo na isa kang basura. Walang pakinabang. Yun ang ugat ng pagiging masama ng ugali niya. Okay naman ang family nila. Kaso when it comes to financial ay limited lang yun. Minsan pa'y pinagdadamutan siya ng pamilya. How does it feel, Althea? Wala ka malang bang reaksyon? Huwag ka nga diyang pasanta-santa. Alam ko na gusto mo na akong saktan. Bakit kaya hindi mo yun gawin ngayon? Provoke pa ni Wela kay Althea. Sige lang Wela, tumawa ka lang hanggat gusto mo. Baka mamaya niya naiiyak ka kapag nalaman mo kung sinong asawa ko. Alam ko hindi mo pa alam kung sino yon. Sa wakas ay laban ni Althea sa kanya. Muling naging kuryoso si Wela, maging si Roland ay natigilan na. Totoo ang sinabi ni Althea, alam ni Wela na mayaman ang asawa niya, pero never nilang nalaman kung sino yon. Taliwa sa intindi ni Roland na ordinaryong mamamayan lang ito. Tatawagin mo na ba siya ngayon para magpakampi? Sige nga Althea, tawagin mo. Ang tanong, pupuntahan ka ba dito? Humagikik pa si Wela, aliw na aliw sa pananakot ni Althea.
Hindi na maatim na Althea yon. Ang sama na ng loob niya na kung apakan siya ni Wela ay para bang ang baba niya. Gusto niyang turuan ng babae ng lesson. Yung tipong ni minsan hindi na nito makakayang harapin siya. At ang huling naisip niya ay ang asawa niya dahil paniguradong kilala ito ni Wela. Sino bang hindi nakakilala kay Lawrence Salmaneda? Oo naman, siguradong sagat sa buto niyong magiging takot niyo. Nang marinig yun na binitawan na sila ng security guard, na-intimidate ito sa paraan ng salita ni Althea. Nakakaawa ka na Althea, mukhang susunod ka na sa yapak ng iyong ina. Baliw, madalas na mag-hallucination. Naikuyong pa ni Althea ang kamao. Magkaaway man sila ng ina, hindi pa rin niya maiwasang hindi masaktan kada may mga taong umaalipusta sa sinapit nito. Sobra siyang nainsulto. Sa sitwasyong mong patong-patong na naging problema, sino pa bang magiging okay ang utak? Nakakaawa ka naman talaga. Sumusobra ka na talaga, Wela! Sigaw na ni Roland. Nang makita ang pagbabago sa reaksyon ni Althea. Parehas lang naman tayo, Wela. Sa tingin mo kaya kang ipagtanggol ng jowa mo si Julius? Oras na malaman mo kung sinong asawa ko. Baka ikaw pang maging dahilan para masira siya. I am warning you. Ang dami pang sinasabi. Bakit hindi mo na lang siya tawagan? Nang malaman natin na hindi mo lang imahinasyon ng lahat. Come on, Althea. Call your husband. Sabihin mo pumunta dito kung meron nga. Umangat pang labi nito, tinignan si Althea mula ulo hanggang paa. Tingnan natin kung sino sa ating grupo mapapaalis sa cafe na to. Sa isipan ni Althea ay kanina pa sumisiksik na napaka-childish na pakipagtalo niya kay Wela. At ang pagpatol niya dito ay pag-aaksaya lang ng oras. Subalit hindi niya kayang i-ignore na lang ang mga sinasabi nito tungkol sa pamilya niya. Gusto niya ring itong mas mapahiya. Kaya walang ano-ano'y kinuha niyang phone at malakas ang loob na pikit matang tinawagan ang numero ni Renz na ayaw niya sanang gawin. Ginawa niya yun habang nakatingin sa kanyang kuryoso nilang mata. Go Althea, maghihintay kami dito. Tulak pa ni Wela para galitin pa siya. Ano ang gagawin ni Althea para mabigyan niya ng leksyon ng bullying si Wela? Iharap kaya ni Althea ang asawang si Renz? Ano ang gagawin ni Renz sakaling gawin ito ni Althea? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.